Sang magandang gabi mga kapatid sa inyong lahat. Unang-una gusto ko pong purihin ang ating Panginoon sa gabing ito, sa ating pong pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Kaninang umaga since worship hanggang sa huling topic ng ating mga pag-aaral, talagang tayo po ay idinidiin doon sa ating tema na take time to be holy. Kanina binabasa-basa ko pa ulit-ulit yung ating tema para idugtong ko doon sa ating magiging topic sa gabing ito. Parang nagsasuggest siya sa bawat isa sa atin na tayo po ay bigyan natin ng panahon yung tinatawag ng panawagan ng Diyos ng kabanalan. Tulad po nating napakinggan kanina na bahagi doon sa proseso ng ating kaligtasan, yung the time na ating tinanggap ang ating Panginoon, na justified po tayo. But the next process is yung tinatawag na sanctification process, na pagpapakabanal. Although, meron ding nabanggit na yung holiness. Yun po na yung resulta, tinatawag po nating pagpapakabanal, na maabot natin yung tinatawag nating kabanalan. Siyempre, kapag naabot natin yung kabanalan, yun po yung ating goal na magkaroon tayo ng kaligtasan. Bahagi po yun ng proseso. Kaya, sabi dito is take time to be holy. Ngayon ay bigyan tayo ng pag-iisip sa exposition kanina about sa tema. Kung napaka-busy natin sa lahat at nagbibigay tayo ng panahon sa ibang bagay, kung napakahalaga sa atin ang ating kaligtasan, ay mas higit dapat natin bigyan ng panahon at pagsisikap itong tinatawag nating kaligtasan. Kasi kapag hindi po tayo magkaroon ng pagsisikap, kahit kagustuhan nating maligtas, hindi mangyayari. Kung hindi po tayo mag-take ng panahon para tayo ay maligtas. Sa unang tanong dito sabi dito, what we need to do in order to obtain or to gain salvation, mga kapatid? Ano po ang dapat nating gawin para makamtan natin ang kaligtasan? Christ Object Lesson 117, paragraph 2. We cannot earn salvation, but we are to seek for it with as much interest and perseverance as though we could abandon everything in the world for it. Gaano po kahalaga, mga kapatid, yung kaligtasan na ibinagkakalob ng ating Panginoon? At ano naman pong bahagi na dapat nating gagawin para makamtan natin itong kaligtasan? Nang sabi dito, kung tayo ay interesado sa ibang mga bagay, pagdating po sa kaligtasan, mas higit natin bigyan ito ng kahalagahan. Kasi much interest and perseverance. Ano pong ibig sabihin ng perseverance? Kailangan natin ng masidhing pagsisikap para makamtan ito. At ano pa, para makamtan ito, ano dapat minsan daw ang dapat gawin? Halimbawa, as though we would abandon everything in the world for it. Halimbawa, meron kang malaking possession, pagmamayari. Kung hinihingi ng Diyos na itong mga pag-aari mo ito ay iyong ibenta at gamitin sa gawain, dapat gawin. Diba naalala niyo yung parable, yung young ruler? Gusto niya ng kaligtasan, pero hindi niya kayang magsakripisyo. Actually, yun na lang ang requirement para ma-obtain niya yung salvation na hinihingi na sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, lahat ng possession na meron tayo dito, kung ito ang magiging kapalit, sana po handa tayong ipagkaloob ito sa ating Panginoon, kapalit po ng ating kaligtasan. Ano pa po yung emphasize kanina patungkol? Halimbawa, para ma-perfect tayo sa mga kababaihan is yung tamang pagdamit. Kung yun ang gusto ng Panginoon na baguhin natin, mahirap po bang isakripisyo kapalit ng ating kaligtasan? Kung hindi tayo magsasakripisyo, hindi natin ma-obtain po yung salvation na gusto po natin. Ibig sabihin, if we want to save, kailangan po natin magsakripisyo, mga kapatid. Second passage po, sabi dito, when was the plan of salvation was laid? Councils on Sabbath School Work, 144, paragraph 2. The foundation of the plan of salvation was laid in sacrifice. Jesus left the royal court and became poor, that we may, through his poverty, might be made rich.
All who share this salvation purchased for them at such infinite sacrifice by the Son of God will follow the example of the true pattern. Christ was the chief cornerstone, and we must build upon this foundation. Each must have the spirit of self-denial and self-sacrifice. Kaya kinakailangan, dahil yung plano ng kaligtasan pala mga kapatid, ito po ay naitatag sa pamamagitan ng kaninong sakripisyo? Sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama, ng Anak, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Di po ba? Kanyang iniwanan ang kanyang trono sa langit, bumaba rito sa lupa, naging mahirap para tayo ay yumaman. Mga kapatid, para makamtan natin ito, kinakailangan, sabi po dito sa ating binasa, magkaroon tayo rin ng pagsasakripisyo para po sa ating kaligtasan. Di ba meron tayong mga goals sa ating buhay? Para makamtan po yon, ano po ang dapat nating gawin? Magsakripisyo. Halimbawa, dadalo ka sa ganitong gathering, wala kang malaking pagkukunan ng iyong pamasahe. Siyempre, medyo ikakat mo yung budget mo. Yun po'y bahagi ng pagsasakripisyo para makadalo tayo sa ganitong mga gatherings. Di po ba? Halimbawa, mga sasakyan, sasakay tayo, masikip, pero magsakripisyo po tayo para makadalo tayo. Di po ba? Yun po ay mga prosesong dapat dadaanan ng bawat tagasunod ng ating Panginoon. Kinakailangan po natin po pala ito, katulad din ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon para sa ating pong kaligtasan. Ang tanong ko mga kapatid is how important is salvation to us? Gaano po kahalaga sa atin ang ating kaligtasan? Yan po ba'y mas higit po bang mahalaga kaysa ating edukasyon? Marami pong mga estudyante nagsasakripisyo, sinasakripisyo nila ang prinsipyo para lang makatapos. Hayaan mo nang ma-disfellowship, ang mahalaga, makatapos ako. They sacrifice the principle. Ibig sabihin, mas mahalaga yung kanilang edukasyon bago ang kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi mahalaga sa kanila. Bakit? Sinasakripisyo nila Mas mabuting makatapos kaysa magkaroon ng kaligtasan. Sometimes, marami din po tayo, magkaroon tayo ng ganitong pagmamayari. Hindi po masama. Pero kapag maipasakripisyo natin ang ating kaligtasan at prinsipyo ng Panginoon, ibig sabihin, mas pinapahalagahan natin ito kaysa yung ating kaligtasan. Yung mga ambitions natin, hindi masama magkaroon tayo ng ambitions, ba? Hindi masama. At kung ang kapalit naman nito is paglabag, ano pong kabuluhan po niyan? Maiiwan lang po yan dito sa lupa. Or honor. Sa ngayon po kasi, ng politika, ano ang ginagawa ng mga just to gain honor, gagawa sila ng bagay. Pero sa atin sana mga kapatid, hindi sana mauuna yung sarili, yung honor natin, dignidad natin, isasacrifice natin yung kaligtasan. Or anumang bagay na nais natin in exchange for our salvation. But if we are willing, if our salvation is important than our education, than our possession and ambitions and honor, ano po dapat ang gagawin natin? If we are ready to give everything for the sake of our salvation, ano pong dapat nating bahaging gagampanan? Una mga kapatid, in Philippians 2 verse 12, in order to gain the salvation, meron po tayong bahagi. We must work. Meron bang gawain na hindi ka kumikilos? Kinakailangan nating kumilos. Ay mahalaga sa akin ang kaligtasan, meron dapat akong gawin sa aking sarili. Di ba po ba? Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 12, wherefore my beloved, as we have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation, our salvation, with fear and trembling. Ibig sabihin, ipinapahayag ni Apostol Pablo para makamtanan natin ang kaligtasan, meron dapat tayong gawin para makamtan po natin ang kaligtasan ito. And then how was described the work of salvation? Sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 2, 101, the work of salvation is not a
not child's play, to be taken hold of at will and let alone at pressure. It is the steady purpose, the untiring effort that will gain the victory at last. Kumbaga, ibig sabihin, ang kaligtasan dapat hindi natin ginagawang biro-biro. Bakit po? Diyan nakataya yung sinasabi nating life and death. Pagdating sa ibang bagay, halimbawa, karpentero ka, gumagawa ka ng isang cabinet, kailangan bang biro-birong trabaho po yan para makagawa ka ng magandang cabinet? Kinakailangan mo ng masidhing pag-aaral para makagawa ka ng isang magandang cabinet. Paano kaya sa ating kaligtasan? Meron kasing iba na bautismuhan, pagkatapos ng mga ilang maari siguro hindi nadalaw ng worker o na follow up, natisod, na disfellowship, nakapakinig na naman ng mensahe, gusto magpabaptize, and then later on, wala na naman, bigyan po natin ng halaga, mga kapatid. Nasa huling bahagi na tayo ng kasaysayan ng mundong ito. Baka mamaya pag alis natin, yun naman ang takdang pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, nasa huling panahon na tayo. Kailan pa kaya, mga kapatid? Meron tayong bahagi na dapat gampanan para makamtan po natin ang kaligtasan. Sabi dito, it is the steady purpose. Tuloy-tuloy. At magkaroon tayo ng untiring effort para tayo ay magtagumpay. Sabi dito, who only receive eternal and immortal reward. Testimonies for the Church, Volume 2, 102. It is who endureth to the end that shall be saved. Alam niyo po yung tatakbo. Kahit pala ikaw ay hindi nauna sa takbuhan, kapag ikaw kahit huli ka at nakapunta ka ng finish line, ang tawag sa iyo ay finisher. Kahit huli ka, at least from beginning hanggang sa huli, sasabihin nila, isa ka sa mga finisher. Gusto ng Diyos, sa panahon na ating tinanggap ang ating Panginoong Diyos, through baptism, until the last breath of our life, doon po sana tuloy-tuloy yung ating pong pagsisikap para makamtan ang kaligtasan. Na pangalawa, kung napakahalaga ng kaligtasan para sa atin, we must strive for it. We have to work out and we have to put more effort. Kaya we have to strive for it. Kung mahalaga po para sa atin yan. Luke 13:24, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Yun po pala, kinakailangan na masighing pagsisikap para makamtan po natin ang kaligtasan. SDA Bible Commentary, Volume 7, 943, sabi dito, every soul is to strive with all diligence. Sa lahat ng pagsisikap, gawin natin. Let every soul is to strive with all diligence to add constantly to his spiritual attainments, strengthening every grace, increasing in efficiency, that he may grow in usefulness and holiness as a fruit-bearing tree in the Lord's garden. Kung bakit po pala kinakailangan natin ng bawat isa na magsumikap, masidhing pagsisikap para tayo po ay yung layunin natin na mapabanal para makamtan ang kaligtasan ay atin itong makakamtan. Yun lang po kinakailangan po natin ng pagsisikap, masidhing pagsisikap mga kapatid, para makamtan natin ito. Sabi dito sa yung word na all diligence means much. It means a daily diligence. Araw-araw, oras-oras. Dapat nandun yung ating pagsisikap. Sa anong layunin? Bakit tayo magsumikap? Kumbaga sa lakas, itodo natin yung lakas natin para makamtan po natin ang kaligtasan. What we need to do to enter the straight gate? Southern Watchman, April 6, 1903, we are to strive to enter in at the straight gate, but this gate does not swing loosely on its hinges. It will not admit doubtful character. We must now strive for eternal life with an intensity that is proportionate to the value of the price before us. Ibig sabihin mga kapatid dito, ipinapahayag sa atin kung gusto nating pagsikapan, makamtan ang kaligtasan na ito, kinakailangan nating 100%. Kapag tayo ay
tumanggap ng pag-aaral sa Reformation, na paaralan natin, at tayo nagdesisyong magbautismo, sana walang maging pagdududa. Tama kaya ito? Siguraduhin po natin. Kaya nga po ay inaaralan, dinodoktrinahan, para bago ka magdesisyon na magpabautismo, alam mo ang prinsipyo ng papasukin mong iglesia. Mga kapatid, hindi pwede yung hindi mo inunawa, hindi ka decided. Kasi kapag hindi tayo decided, may certain circumstances, baka yun pa maging dahilan, aalis tayo sa church. Kaya nga sa Seventh-day Adventist Reform Movement, hindi yung nag-decide ka ngayon, bukas bautismuhan ka. Meron po akong binisita na ni-refer sa akin ni Brother Ray Onciano, doon sa Pagudpud, noong mga nakalipas na buwan. Nung pumunta kaming bumisita doon, kasi nabisita na rin siya ng mga ilang kapatid, sabi niya sa akin, mabuti naman pastor, bumisita ka. Huwag kang aalis sa araw na ito na hindi mo kami nababautismuhan. Silang mag-asawa. Hindi pa ako nakakaupo, mga kapatid, doon sa kabababa ko ng motor ko, sinalubong ako, yun ang sabi sa akin, huwag ka aalis sa araw na ito, pastor, hanggat hindi kami nabautismuhan. Natuwa ako. Sabi ko, brother, pwede mo muna ba akong patuloyin? Nung naumupo kami sa salas, sabi ko, kapatid, una, ang Diyos ang natutuwa sa iyong panukala. Pangalawa, bilang manggagawa ng Diyos, natutuwa ako. Pero itong Seventh-day Adventist may proseso bago po mabinyagan. Sabi ko sa kanya, mag-aral muna tayo, matapos yung ating doctrinal study, mag-decide ka. Ilang araw? Brother, pastor, sabi sa akin, Adventist ito, ilang araw? Sabi ko, depende. Pwedeng ilang araw, ilang linggo, buwan, pwedeng maging taon. Bakit ganun kahaba? Depende kung makita sa iyo yung bunga ng pagkahikayat. Kumbaga yung bunga na ikaw ay hikayat na talaga, ay ano? Kasi siyempre ako, hindi ako nakakabasa, wala akong discernment katulad ng Panginoon na mabasa ko ano yung nasa isip mo at nandyan sa puso mo. At since may proseso, gawin natin ito mga kapatid, sabi ko. Ay, ganon? Sabi ko, yun ang kaibahan, malaking kaibahan. Sabi ko sa kanya, ako nga, taon, bago ako nabautismuhan. Kahit gusto ko na. Kinakailangan po, sabi, kinakailangan may fruit of conversion. Hindi pagkatapos ng isang linggo ng pag-aaral at we decide, hindi ganun po ang proseso. Kaya nga mga kapatid, ganon, kinakailangan po natin, bago tayo pumasok, handa tayo 100% sa ating desisyon para hindi tayo aatras. Bakit po? Dahil itong bagay sa pangkaligtasan ay hindi po ito biro, mga kapatid. Christian Service 247, it is not money or lands or position, but the possession of a Christ-like character that will open to us the gates of paradise. Hindi raw pera o anumang lupain o posisyon, kundi possession of Christ-like sa develop ng ugali ng ating Panginoon na magbubukas ng pintuan sa paraiso. It is not dignity, yung dignidad na meron tayo. Sometimes, hindi, kinakailangan siyang magpakumbaba, hindi ako. It comes to reconciliation. No, sometimes pride and even dignity is a barrier for reconciliation. Minsan, pinapahalagahan natin yung dignidad kaysa yung relasyon sa ating kapwa. Di ba? Pero kung hinihingi po dito ay pagdating kaligtasan, pwedeng ibaba natin yan for the sake of reconciliation. Sabi pa po dito, that will win for us the crown of immortality. Only the meek and lowly, ones who have made God their efficiency, will receive this gift. Yun po mga kapatid. Ibig sabihin, kung ma-educate natin yung sarili natin sa bagay na ito, among us, kung meron mang problema, madali itong isolve among Christian dahil sila po ay tagasunod ng ating Panginoon. Tayo ay Kristiyano, pero ang hirap ma-reconcile. Ibig sabihin, hindi pa po natin naunawaan ang ating bahagi sa bagay na ito. Kaya ngayon sabi kanina ni Brother Marcelo, may mga nag-aangking yung nominal ang pag-claim. Nominal. Kahit yung pagiging Kristiyano minsan, Kristiyano sa pangalan, hindi po dun sa
salita. Yun daw ang bahagi dapat nating gagawin, mga kapatid. Pangatlo, ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, we must fight for it. Kung yung kaligtasan natin ang hinihingi, anong dapat nating gawin? Sabihin, exam na ngayon, Sabado. Sabihin mo, sir, hindi pwede kasi sisimba ako. Ay, ibabagsak kita. Hayaan mo. Ipaglaban mo pa rin yung tama na alam mong prinsipyo. Dahil bakit mo kinakailangan ipaglaban? Kasi kapag hindi mo ipaglalaban, maaari yung prinsipyo na yung liwanag, mawawala sa atin. We must fight for it. Kumbaga, kung ikaw ay nakakita ng isang ginto, ikaw ang unang nakakita at may umagaw, anong gagawin mo? Anong normal? Kapag may umagaw, makikipagbuno ka, makikipag-agawan ka. Ewan ko lang mga kapatid, kung may nag-agawan, ginto yan ha, may nakipag-agaw, sige brother, ikaw na. Maganda rin yun. Yung ugali ng gaw, sige, baka mas kailangan mo kaysa sa akin. Pero ang normal, makikipagbuno ka dyan. Makikipaglaban ka, makipag-away ka kung kinakailangan. Para lang ito ay makamtan. Ganon din po sana sa ating kaligtasan, mga kapatid. Sabi daw, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast possessed a good profession before many witnesses. Sa bagay, doon sa mga hindi magpapahalaga ng kanilang kaligtasan, is okay lang yun. Pero doon sa mga nagpapahalaga, hindi pwede. Hindi po pwede silang matawaran yung kanilang, kumbaga, kung pula-pula. Handa tayong, tindigan yung tama kaysa doon sa utusan tayong lumabag. Mga kapatid, minsan, kapag tayo nagtratrabaho, na sinabi sa atin, ay kailangan mag-overtime, kailangan magtrabaho ka sa araw ng Sabat, kung hindi, tanggalin kita sa trabaho. Merong mga ilan, siguro, handa sila mag-sacrifice na pumasok alang-alang sa trabaho. No, hindi sana po ganon. Huwag manindigan natin kung ano ang tama. Kasi sa bawat panindigan natin sa tama, mas nandyan ang Panginoon na tayo ay Kanyang pagpapalain. Kinakailangan po natin yun. Kasi sa huling panahon, ano bang great controversy between sa pagtanggap ng ngilin ng linggo at ng Sabat? Paano kung sabihin sa'yo ng supervisor mo, magtrabaho kaya lang ngayong Sabado, 1 oras lang, dudublehin ko yung bonus mo sa katapusan. Di bali, ngayon lang namang Sabat. Hindi natin alam. Baka paglabas natin ng trabaho, nasagasaan tayo dyan. Hindi po natin alam, mga kapatid, close of probation natin. Kasi merong individual close of probation, mga kapatid. Hindi natin, kaya kinakailangan po natin paglaban ito. Isday Bible Commentary 11 paragraph 6. When you look to Calvary, it is not to quiet your soul in the non-performance of duty, not to compose yourself to sleep, but to create faith in Jesus. Faith that will work purifying the soul from the sublime of selfishness. Yun po, bakit kinakailangan natin to take time to be holy? Because we need to create a certain faith within us na it purifies our souls. No? Kaya nga po ang gawain ng pagpapakabanal para makamtan natin ang kaligtasan ay sa long process. Mahabang proseso. No? Hanggang sa huling hininga, kinakailangan ipinaglalaban natin ang ating pananampalataya. When we lay hold on Christ by faith, our work has just begun. Every man has a corrupt and sinful habits that must be overcome by vigorous warfare. Every soul is required to fight the fight of faith. Nire-require po ng ating Panginoon. Para bang sa karanasan po ni Jacob. Hanggat hindi na nakakamtan ang kaligtasan o pagpapala mula sa Diyos, hindi niya binitawan. Talagang buong lakas ibinigay niya para makamtan lamang po niya ang kaligtasan o pagpapala. No, dapat ganun po yung ating magiging karanasan araw-araw sa ating buhay bilang mananampalataya. And one thing, mga kapatid, if we value our salvation, we must suffer for it. Bahagi po ito pala, no? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea,
and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Suffering is a part of growth ng isang Kristiyano. Bahagi yun ng paglago. Bawat negatibong bagay na ibinabato sa atin, kinakailangan po ng pagsasakripisyo. Bahagi ng mga persecution sa ating buhay, kinakailangan nating maging patience para lang tayo po ay makamtan ang kaligtasan, gawin natin. Yung pagiging, alimbawa, maano kayong intemperate na person, pero natutunan mo maging patience. Part of that is may suffering kang magagawa. Kaya po yung bakit minsan ipinapahintulot ng Panginoon ng bawat mananampalataya dumaraan sa bawat yugto ng pagsasakripisyo. Kasi yun po ang proseso ng Panginoon para tayo ay lumago sa ating spiritual. Bahagi po yun. Kailangan pa maging kabahagi din tayo doon sa sagsasakripisyo ng ating Panginoon. Yung init na nararanasan natin, pero nandyan pa rin tayo para makinig. Bahagi yan ng pagsasakripisyo. Bawat sakripisyo, ang kaikibat nito ay paglago sa ating spiritual, no, mga kapatid. At bahagi po yung sa pagnanais nating makamtan ang kaligtasan, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya susubukin, bakit pala daw ang ginto kinakailangan dalisayin sa napakainit na apoy para makita yung tunay na ginto. Kaya din ang Kristiyano dumaraan din sa anong mga pagsubok para makita tayo po ay maging isang tunay nga pong tagasunod ng ating Panginoon. Dumadaan sa bawat pagsubok. Kasi napakaganda po nung karanasan na naranasan mo Bago ka dumating doon sa gusto mo mangyari sa iyong buhay, dumanas ka ng pagsubok, tapos na-gain mo yung goal mo, di ba napakagandang karanasan? Kaya most of the time, yung mga ginagawang mga guest speaker, no, sa mga bawat mga dahil yung kanilang mismong buhay, maaring nakikita nilang ito ay magiging inspirasyon para sa kanilang tagapakinig. Kaya ganun po mga kapatid, sa yugtunan ng ating buhay, yung karanasan natin, magandang impluensya o inspirasyon para sa iba. Halimbawa, kasi sabi naman sa Spirit of Prophecy, kapag ang sino man ang mapalad na maligtas, yan? Baka tuwing araw ng Sabat, sabihin sa iyo, brother, ikaw ang magbigay ng experience doon sa isang galaxy. Kung wala kang, hindi mo alam kung paano pinagsikapan yung ano ibibigay mo doon. Hindi mo naranasan yung pagsisikap. Wala, di ba? Wala tayong maibibigay. Baka yung experience ng iba. Pero mas mabuti kung yung personal experience po natin. Until you receive that such goal sa iyong buhay. Kaya yung trial ng ating buhay araw-araw, bahagi po yan sa paglago hanggang makamtan natin yung kaligtasan, mga kapatid. Early Writings 47, we must be partakers of Christ's sufferings here. We must be partakers of Christ's sufferings here if we would share in His glory hereafter. Kinakailangan po ba magpasandin ba tayo ng cross tulad ng ginagawa ng iba? Ayun ba yung klaseng suffering na nais ng Diyos? Hindi po yun, mga kapatid. Pasanin din natin literal tapos magpapako din tayo? Hindi po. Kinakailangan natin yung bawat mga pag-uusig, pagsubok sa atin, kinakailangan po nating mapanagumpayan ito. Sabi dito makipag-suffer tayo para kung gusto natin makakamtan yung buhay ng kaligtasan. Yun po, mga kapatid. We have but a little space of time left in which to work for God. Nothing should be too dear to sacrifice for the salvation of the scattered and turned flock of Jesus. Those who make a covenant with God by sacrifice now will soon be gathered home to share a rich reward and possess the new kingdom forever and ever. Meron pa ba tayong mahabang panahon, mga kapatid? Hindi po natin alam from this present hanggang sa close of probation. Pero siguro sasang-ayon tayo lahat na malapit na dumating ang Panginoon.
Mga kapatid, naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay malapit na? Kasi kung hindi, ay medyo pero kung tayo naniniwala, ibig sabihin, yan din ang panahon na bigyan natin ng panahon ang pagpapakabanal. Para dahil maiksi na ang panahon. Maiksi na ang panahon. Kinakailangan bigyan. Kung hindi man natin nabigyan ng panahon sa mga lumipas na taon sa ating buhay, ang paglilingkod, pagpapakabanal, ngayon yung panahon, mga kapatid. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon. Ngayon ang panahon para kung hindi man natin naumpisahan noon, umpisahan po natin ngayon hanggang sa ating pag-uwi, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Our Master was a man of sorrow. He was acquainted with grief, and those who suffer with Him will reign with Him. When the Lord appeared to Saul in his conversion, He did not purpose to show him how much good he should enjoy, but what great things he should suffer for His name. Ano po ang mahalaga doon na pinapahalaga ng Panginoon? Yung ating sakripisyo. Pagsasakripisyo, binibigyan pala ng halaga ng ating Panginoon yun, mga kapatid. Suffering has been the portion of the people of God from the days of the martyr Abel. The patriarchs suffered for being true to God and obedience to His commandment. The great head of the church suffered for our sake. His first apostle and the primitive church suffered. The millions of martyrs suffered, and the reformers suffered. And why should we, who have a blessed hope of immortality to be consummated at the soon appearing of Christ, shrink from a little life of suffering? Were it possible to reach the tree of life in the midst of the paradise of God without suffering, we should not enjoy so rich a reward for which we had not suffered. Ibig sabihin, if we suffered much, we can enjoy much the blessing of God. The more pain, the more blessing that we will receive from the Lord. Kaya yung sufferings natin, kung mapanagumpayan natin, there is a great blessing. Lastly, if we give importance our salvation, if necessary, die for it. Kung kapalit nito yung ating buhay, handa po ba tayong ipalit ito para sa ating kaligtasan? Alam niyo yung mga martyrs, mga kapatid, yung mga martyrs, they suffered a lot of persecution. Hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Kahit kapalit po nito ay kanilang buhay. Bakit, mga kapatid? Dahil nila mahalaga sa kanila ang kaligtasan. Time will come. Sa huling panahon, pagdating ng Sunday law, we will be experiencing persecution. Kapag sinabi doon Sabado, Linggo, kapag pinili natin Linggo because we doesn't want to be persecuted, ibig sabihin, hindi natin binibigyan halaga ang kaligtasan. Ibig sabihin, hinihingi ng ating Panginoon, even our life is to be sacrificed for the sake of salvation. We are ready to sacrifice our life. Romans chapter 8, verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any creature or other creature should be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, in conclusion, in the Mount of Blessing 143, the only hope for us, if we would overcome, is to unite our will to God's will and work in cooperation with Him. Hour by hour and day by day, we cannot retain self and yet enter the kingdom of God. If we ever attain unto holiness, it will be through the renunciation of self and the reception of the mind of Christ. Pride and self-sufficiency must be crucified. We are too willing to pay the price required of us. Are we willing to have our will brought into perfect conformity to the will of God? Until we are willing, the transforming grace of God cannot manifest upon us. Kaya sana, mga kapatid, if we value our salvation, we are ready to work for it. We are ready also to strive for it. And we are also willing to suffer if necessary, if our life is in stake for the salvation.
we are ready to die because of the salvation that is offering every one of us. Sana po mga kapatid, let's have start, kung hindi natin naumpisan, to take time to be holy. Mahalaga sa lalabing natitirang panahon sa ngayon, nabigyan natin ito ng halaga sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa labas man at sa loob ng ating iglesia, bigyan natin ito ng halaga dahil dito po nakasalalay ang bawat kaligtasan ng bawat isa. Magandang gabi po mga kapatid.